Kindergarten. Ika-4 na linggo. Appreciating our country. Maganda ang aking bansa. Unang markahan. Paano nagkakaroon ng ulan? Matututunan ng bata na ang siklo ng tubig ay isang proseso sa mundo na responsable sa pagkontrol ng mga pattern ng panahon. Paano nakakarating ang tubig ulan sa iba't ibang parte ng bansa? Alamin natin ang proseso ng siklo ng tubig. 1. Pag-iinit at pagsingaw, evaporation. Ang enerhiya mula sa araw ay nagpapainit sa mga anyong tubig tulad ng dagat, ilog, lawa, at karagatan. Nagiging singaw ang tubig at tumataas patungo sa atmosfera. Kasama rin dito ang transpirasyon, o ang paglabas ng singaw ng tubig mula sa mga halaman. 2. Pagpapalamig at pagbuo ng ulap, condensation. Kapag ang singaw ng tubig ay umabot sa malamig na bahagi ng atmosfera, ito ay lumalamig at nagiging maliliit na patak ng tubig o yelo, nabubuo ang mga ulap mula sa mga patak na ito. 3. Pag-ulan o pagbagsak ng tubig, precipitation. Kapag ang mga patak ng tubig o yelo sa ulap ay nagiging mas mabigat, bumabagsak ang mga ito pabalik sa lupa bilang ulan, nyebe, ulan ng yelo, o hamog. 4. Pagdaloy, runoff. Ang tubig mula sa ulan ay dumadaloy sa lupa, ilog, o sapa patungo sa mga anyong tubig tulad ng karagatan o lawa. Ang ilan ay napupunta rin sa ilalim ng lupa, na tinatawag na infiltration. 5. Pagtagos sa lupa, infiltration at groundwater flow. Ang tubig ay sumisipsip sa lupa at nagiging bahagi ng underground reservoirs, aquifers. Ang tubig sa ilalim ng lupa ay maaaring bumalik sa mga anyong tubig o magamit ng mga halaman. Paano nagagamit ang tubig ulan? 6. Pagbabalik ng tubig sa atmosfera. Ang tubig mula sa mga halaman, transpirasyon, at mga anyong tubig, evaporation, ay bumabalik sa atmosfera, kung saan muling magsisimula ang siklo. Mahalagang tandaan. Ang siklo ng tubig ay mahalaga sa pag-regulate ng klima, pagbibigay ng malinis na tubig, at pagsuporta sa mga ekosistema sa buong mundo. Mga anyong tubig, karagatan, ocean. Dagat, sea. Ilog, river. Lawa. Look, bay. Gulf, golpo. Bokasayon o sapa, stream, brook. Talon, waterfall. Batis, creek. Bukal, spring. Latian, swamp, marsh. Letrang G. Ibilang 19. Ikatlong markahan. Ika-4 na linggo. Ikalawang araw. Mayroon 2 klase ng panahon sa ating bansa. Ang panahon mula Hunyo hanggang Nobyembre ay tag-ulan. Iba't ibang uri ng panahon. Maaraw, maulan.
maangin, maulap, bumabagyo. Napapansin nyo ba ang iba't ibang panahon sa bansa? Ano-ano ang nararanasang panahon mula Hunyo hanggang Nobyembre? 1. Tag-araw o tag-init. Karaniwang tumatagal mula Marso hanggang Mayo. Ang panahon ay mainit at tuyo. Ang mga temperatura ay tumataas, na umaabot sa pinakamainit na antas sa buwan ng Abril. Mga aktibidad tuwing tag-init. Paglangoy sa dagat o ilog, pagkain ng halo-halo, pamamasyal sa probinsya, paglalaro sa labas, at pagpunta sa mga summer outing o bakasyon kasama ang pamilya. 2. Tag-ulan, wet season. Karaniwang nararanasan mula Hunyo hanggang Nobyembre. Madalas ang ulan, at may posibilidad ng pagbaha at bagyo. Ang pinakamabagsik na ulan ay kadalasang nararanasan sa Hulyo hanggang Setyembre. Mga aktibidad tuwing tag-ulan. Panunood ng pelikula sa bahay, pag-inom ng mainit na tsokolate o kape, pagbabasa ng libro, paglalaro ng board games sa loob ng bahay, at pag-aaral o paggawa ng mga takdang aralin. Mga bagay na nagsisimula sa letrang G. Gatas, gata, gabi, gasa, gitara, gagamba, guro, goma, gusali, guwantes. Ikatlong markahan. Ika-4 na linggo. Ikatlong araw. Ang panahon sa ating bansa mula Disyembre hanggang Mayo ay tagtuyot. Ano-ano ang nararanasan sa panahon ng mga buwan mula Disyembre hanggang Mayo? Disyembre hanggang Pebrero. Amihan, Northeast Monsoon. Panahon, taglamig at tuyong panahon. Mga nararanasan, mas malamig na temperatura, lalo na sa umaga at gabi. Mababa ang posibilidad ng ulan. Mas maaliwalas na kalangitan. Malamig na panahon sa mga bundok tulad ng Baguio, Sagada, at Tagaytay. Pasko at Bagong Taon, mga reunion, simbang gabi, at holiday events. Pagbisita sa malamig na lugar para maranasan ang mas mababang temperatura, Marso hanggang Mayo. Tag-init o tag-araw, dry season. Panahon, mainit at tuyo. Mga nararanasan, mataas na temperatura, maaaring umabot sa 35-40 degrees Celsius sa ilang lugar. Matinding init sa tanghali, maliliit na ulan, kung meron man. Pagkatuyo ng ilang mga dam, ilog, at lawa dahil sa kakulangan ng ulan. Posibilidad ng El Niño, na nagdudulot ng mas matinding tagtuyot. Summer vacation ng mga mag-aaral. Pagdiriwang ng mga piyesta tulad ng Flores de Mayo at Santa Cruzan. Pagpunta sa beach, bundok, o iba pang tourist spots. Magbasa tayo. Ga, ge, gi, go, go. Ikatlong markahan. Ika-4 na linggo. Ika-4 na araw. Mayroong iba't ibang kapistahan at selebrasyon sa ating bansa. Mayroong mula sa Katolikong paniniwala at kaugalian tulad ng Pasko, Bagong Taon, Pista ng Pagkabuhay, Flores de Mayo, Andes, at iba pa. Mga kapistahan at selebrasyon ng mga Katoliko o Kristiyano. Bagong Taon. Bagong Taon ay isang maikling pagdiriwang ng panibagong simula, puno ng pag-asa, saya, at pasasalamat. Semana Santa, Holy Week. Ang Semana Santa ay ang banal na linggo ng mga Kristiyano na ginugunita ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Pista ng Pagkabuhay, Easter Sunday. Ang Pista ng Pagkabuhay o Easter Sunday ay ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatayan.
Flores de Mayo at Santa Cruzan, Mayo. Ang Flores de Mayo ay isang buwan ng pagdiriwang tuwing Mayo bilang parangal sa mahal na Birheng Maria. Araw ng mga patay, Andes. Isang taunang pag-alala sa mga yumao. Kapistahan ng Immaculada Concepcion, December 8. Kapistahan ng Immaculate Conception ay ipinagdiriwang tuwing ika-8 ng Disyembre bilang paggunita sa walang dungis na paglilihi kay Maria, ina ni Jesus. Pasko. Ang Pasko ay ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus Kristo tuwing ika-25 ng Disyembre. Ito ay isang panahon ng pagdiriwang, pag-ibig, at pagbibigayan. Ano-anong kapistahan at selebrasyon mula sa mga kaugalian at paniniwala ng mga Katoliko ang inyong alam? Ano-ano ang mga ginagawa sa mga kapistahan at selebrasyong ito? Beginning letter G. Words, English. Garden, gate. Grape. Garage. Grass. Gorilla, goat, goose, guts. Ghost. Ikatlong markahan. Ika-4 na linggo. Ika-5 araw. Mensahe: mayroong iba't ibang mga kapistahan at selebrasyon sa ating bansa. Mayroong mula sa ibang mga paniniwala at kaugalian ng mga Muslim at mga Chino tulad ng Chinese New Year, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, at iba pa. Chinese New Year. Ang Chinese New Year ay ang pagdiriwang ng bagong taon ng mga Chino. Eid al-Fitr. Ang Eid al-Fitr ay ang pista ng pagtatapos ng Ramadan, ang buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim. Eid al-Adha. Ang Eid al-Adha ay isang mahalagang pagdiriwang sa Islam na ginugunita ang pagsunod ni Abraham, sa utos ng Diyos na maghandog ng kanyang anak bilang sakripisyo. Ano-anong kapistahan at selebrasyon mula sa mga kaugalian at paniniwala ng mga Muslim at mga Chino ang inyong alam? Ano-ano ang mga ginagawa sa mga kapistahan at selebrasyong ito?